Chapter 44. Nagising ako nang makaramdam ng matinding ginaw at pananakit ng ulo. Pinilit kong bumangon at tinungo ang electric fan at pinatay. Muli akong bumalik ng higa sa kutsan at namaluktot. Niyakap ko ang sarili dahil sa ginaw na nararamdaman. Nagsimula na ring manginig ang buo kong katawan. Narinig kong bumukas ang pinto pero hindi na ako nag-abalang tingnan yun. Nanghihina ang pakiramdam ko at gusto ko na lang itong itulog. Baka sakali paggising ko ay nasa mansion na ako. Oy ganda, nandito na ang pagkain mo. Huwag ka nang mag-inarte dahil ikamamatay mo yan. Tura ni Kulas at naramdaman kong nilapag niya ang pagkain sa kutson. Oy ganda, abay tulog ka ng tulog. Kumain ka na. Hindi ko pa rin siya pinansin. Mas matindi na ang ginaw na nararamdaman ko ngayon. Teka, bakit nanginginig ka? Gininiginaw ka ba? Ang init-init giniginaw ka. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang tapik niya sa braso ko. Hoy! Anak ng ang init mo ah! Bulalas niya. Ang ingay mo, iwan mo ko. Pongol na sabi ko. Kasunod nun ay naramdaman ko ang kamay niya sa aking noo. Langya, inaapoy ka ng lagnat ah. Narinig kong samarado ang pinto. Mabuti naman at iniwan na niya ako. Mas gusto kong mapag-isa ngayon at matulog ng matulog. Nilapag ko sa platong wala ng laman ang kutsara at tinidor. Dumampot ako ng tisyo at pinunasan ang bibig. Binuksan ko ang malamig na bote na may lamang tubig at tinunggay yun. Tumingin ako sa pinto nang bumukas yun. Pumasok si Kulas at lumapit sa akin. Boss, si ganda este yung bihag, inaapoy ng lagnat. Natigilan ako. Sigurado ka? Oo boss, nangangaligkig nga sa ginaw eh. Saka ang init ng balat. Bumantong hininga ko at tumayo. Umikot ako sa table at lumabas ng silid. Sumunod naman sa akin si Kulas. Anong meron, Kulas? Takang tanong ni Obet nang makita niya kami. Si ganda. Inaapoy ng lagnat. Sagot ni Kulas. Umakyat ako sa hagdan at tinungo ang kwarto ni Daisy. Pagpasok ko sa loob ay nakita ko siyang nakapamaluktot ng higa sa kutsan at yakap ang sarili. Lumapit ako at nakita kong nanginginig siya. Nilapat ko ang kamay sa kanyang leeg at dinamayon. Mainit na mainit nga ang balat niya. Kumuha kayo ng gamot, unan at kumot. Utos ko kay Kulas at Obet. Agad naman silang tumalima at lumabas ng kwarto. Umiskwat naman ako sa harap ng babae at tinitigan ang kanyang mukha. Nakapikit siya pero salubong ang kilay dahil may sakit na nararamdaman. Namumutla din ang kanyang manipis na labi, napabuntong hininga ako. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Nilanat siya dahil sa kakaiyak at ayaw ding kumain. Kapag nagpatuloy siya ng ganito ay hindi malabong manghihina siya ng tuluyan. Kung hindi lang sana gago ang ama mo hindi ka sana madadami. Tumayo ako nang makabalik na si Obet at Kulas na nagtatalo pa. Bakit yan pang kumot ang dala mo? Amoy panes na laway. Baka lalo pang magkasakit ang bihag niyan eh. Pati ang unan parang basahan na ang punda. Sita ni Obet kay Kulas na may bitbit na unan at kumot. Wala na akong mapagkukunan ng kumot at unan eh. Itong kumot sa akin, itong unan naman hiniram ko muna sa isa nating tauhan. Pambihira naman. Ang bantot. Bakit ba nagrereklamo ka hindi naman ikaw ang gagamit? Si ganda ang gagamit. Ibalik mo na yang mga yan sa pinagkuhanan mo, Kulas. Kunin mo na lang sa kwarto ko ang isang unan at kumot doon. Utos ko. Tumingin naman silang dalawa sa akin. Sure ka, boss? Tila di pa makapaniwalang tanong ni Kulas. Oo, bilasan mo. Yes, boss. Lumabas na ng kwarto si Kulas bitbit ang unan at kumot. Boss, heto na ang gamot sa katubig. Nagdala na rin ako ng thermometer. Kinuha ko ang gamot at thermometer kay Obet. Umupo ako sa gilid ng kutsan at sinagsik ko sa kilikili ni Daisy ang dulo ng thermometer at hinintay na tumunog yun. Hinugot ko ang thermometer at tiningnan ang temperature. Mataas nga ang lagnat niya. Tinanggal ko ang gamot sa peket at marahan kung tinapik ang kanyang pisngi. Daisy gising. Ngunit umungol lang siya at lalong namaluktot. Daisy muli ko siyang tinapik ng marahan sa pisngi hanggang sa damilat siya at tumingin sa akin ang namumungay na mga mata. Tipa ko mahinang sambit niya sa pangalan ko sa paos na boses. Saglit naman akong natigilan dahil kakaiba ang dating sa akin tono ng kanyang boses. Agad ko naman yung winaglit sa isip. Kailangan mong uminom ng gamot. Nilalagnat ka, sabi ko sa mahinahong boses. Giniginaw ako.
Alam ko. Pinukuha ko na si Kulas ng kumot mo. Uminom ka muna ng gamot para bumaba ang lagnat mo. Pero umiling siya. Daisy, kailangan mong uminom ng gamot. Hindi ko kaya giniginaw ako. Aniya sa nanginginig ng boses. Tutulungan kita. Inilalim ko sa katawan niya ang braso ko at marahan ko siyang ibinangon. Mainit ang kanyang malambot na katawan, ibuka mo ang bibig mo. Utos ko. Binuka niya ang kanyang bibig, nilagay ko naman ang tableta at kinuha ang bote ng tubig na inaabot ni Obet. Nilapit ko yun sa bibig niya at dahan-dahan naman siyang uminom. Ayos na. Marahan naman siyang tumango pero nanginginig pa rin ang katawan. Boss, heto na yung kumot at unan mo. Ani Kulas na bitbit na ang kumot at unan na galing sa kwarto ko. Kinuha ko ang unan at nilagay sa kutson. Dahan-dahan ko namang binalik sa pagkakahiga si Daisy. Sunod ay ikinumot ko sa kanya ang kumot kong may kakapalan. Niyakap niya yun at lalo pang namaluktot. Ilang sandali muna akong nanatili sa kwarto. Maya-maya ay hamupa na ang kanyang panginginig. Lumapit ako at hinipo ang kanyang leeg at noo. Nabawasan na ang init ng kanyang katawan. Banayad na rin ang kanyang paghinga. Kulas, ikaw ang magbantay sa kanya ngayong gabi. Sinilip ko ang oras sa suot na relo. Mamayang alas 12 ay painumin mo uli siya ng gamot. Yes boss. Bamantong hininga ko at muling tiningnan ng ilang sandali si Daisy bago ako lumabas ng kwarto. Hanggat maaari ay ayokong maawas sa kanya. Pero hindi ko mapigilan. Sa tuwing nakikita ko siya ay lumalambot ang puso ko. Nagising ako nang makaramdam ng pagkauhaw. Bumangon ako at nagtaka kung bakit may kumot na ako at may unan pa. Kaya pala nainitan na ako. Bumukas ang pinto at pumasok si Kulas na humihikab pa. May dala siyang isang bote ng tubig. Mukhang nakaramdam siya na nauuhaw ako. Oh, buti naman at gising ka. Nauuhaw ako, sabi ko sa bahaw na boses. Ito gamot mo, inumin mo. Inabot niya sa akin ang tableta at ang bote ng tubig na binuksan na niya. Kunot noong tiningnan ko yun. Bakit ako iinom ng gamot? Hindi mo alam. Nakangising balik tanong niya. Lalo namang nangunot ang noo ko. Inapoy ka ng lagnat kanina. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. May lagnat ako. Oo nga, mataas ang lagnat mo kanina at nangangaligkig ka pa sa ginawa. Oo nga pala, heto ang thermometer, ilagay mo sa kilikili mo, inabot niya sa akin ang thermometer. Nalilitong kinuha ko naman yun at nilagay sa kilikili. Makalipas ang isang sandali ay tumunog yun. Kinuha ko yun at tiningnan. 37.3 masculine ordinal indicator ang nakalagay. Hinablot ni Kulas ang thermometer sa kamay ko at tiningnan yun. Bumaba na pala, pero may lagnat ka pa rin. Oh, heto na ang gamot mo. Inumin mo na. Inabot niya muli sa akin ang tableta. Kinuha ko na yun at tinanggal sa pakete sabay lagay sa bibig. Inabot ko rin ang bote ng tubig at uminom. Nagugutom ka ba? May natira pang ulam sa kusina, linitin ko. Tamang-tama, tinola yun. Pagpapawisan ka sa sabaw. Sakto namang kumulo ng malakas ang tiyan ko. Nakaramdam na ako ng gutom. Ngumisi si Kulas. O kita mo. Nagutom ka rin. Ikukuha lang kita ng pagkain. Aniya at lumabas ng kwarto. Sinarado niya ang pinto at narinig kong nilock pa niya yun. Napanguso naman ako at nag-init ang pisngi sa hiya. Tatanggi sana ako na kumain pero nauna nang mag-react ang tiyan ko. Hindi rin pala ako makakatiis na hindi kumain. Naghintay ako na makabalik si Kulas. Hindi rin ako makakabalik sa pagtulog dahil panay na ang tunog ng tiyan ko na parang nagrereklamo na. Maya-maya pa ay muling bumukas ang pinto at pumasok si Kulas. May dala na siyang pagkain. Nilapag niya sa kutson ang plato na may kanin at mangkok na umuusok pa ang sabaw ng tinola. Bigla akong natakam at buti na lang ay may kutsara at tinidor ng kasama. Agad kong dinampot yun at nagsimula na akong kumain. Huwag mong itatago ang kutsara at tinidor, ha? Paalala ni Kulas. Tumingin naman ako sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Bakit ko naman itatago? Ngumisi siya ng nakakaloko. Mahirap na. Baka mamaya gamitin mo yun sa amin panaksak para makatakas ka. Nang haba ang nguso ko. Grabe ka naman. Anong grabe? Nag-iingat lang. Mukha ka lang anghel na hindi makabasag pinggan pero may tinatago kang bangis. Sa desperado na akong makatakas Kahit naman sinong bihag gagawin ang lahat makatakas lang.
Tuldok panipik, sabi ko, huwag ka nang magtangkang tumakas pa. Mahihirapan ka lang. Sinuwerte ka lang nung gabing yun dahil lasing kaming lahat. Pero nagdudoble ingat na kami ngayon. Inikot ko na lang ang mata at tinuloy na ang pagkain. Nasa loob pa rin ng kwarto si Kulas at hinihintay akong matapos. Paimpol ko naman siyang tinitingnan. Mukhang siya ang bantay ko ngayong gabi. Panay ang hikab niya at mukhang inaantok na. Noong una ko siyang nakita ay nakakatakot ang hitsura niya. Mukha kasi siyang hindi gagawa ng maganda. Para siya yung kontrabida sa mga lumang pelikula. Kasing gaspang pa ng mukha niya kung makipag-usap pa siya minsan. At kung tumawa parang may sapak sa ulo. Pero mabait din naman pala siya. Binigyan niya ako ng unan at kumot. Tapos pinag-init pa niya ako ng pagkain. Tapos na ako, sabi ko nang matapos kumain. Naubos ko ang kanin at ang ulam. Humihikab na lumapit si Kulas at kinuha na ang pinagkainan ko. Salamat pala sa unan at kumot, Kulas. Sabi ko, tumingin siya sa akin at ngumisi. Kay boss ka magpasalamat, sa kanya yang unan at kumot. Pinagamit niya sayo. Natigilan ako, kay Paco itong unan at kumot. Oo, kaya sa kanya ka magpasalamat. Pasalamat ka mabait si boss. Nakangising turan niya. Umi-NGOs ako at inikot ang mata. Kung mabait siya papakawalan niya ako para makauwi na ako sa amin. Mabait si boss. Kung hindi siya mabait, pinutulan ka na sana niya ng daliri at pinadala sa tatay mo para magsalita na siya kung saan niya tinago ang bag. Kung hindi mabait si boss hindi kanya paiinumin ng gamot kanina. Muli akong natigilan kasabay ng pag-iinit ng pisngi ko. Siya ang nagpainom ng gamot sa akin. Oo, dahil hindi mo kayang bumangon. Kaya dapat magpasalamat ka sa kanya. Ayoko nga, bakit ako magpapasalamat sa kanya? Siya ang dahilan kung bakit ako nagkasakit ngayon. Sabi ko at inirapan siya. Abat mukhang magaling ka na Nagmamoldite ka na ngayon. Hindi ko siya pinansin at nahiga na ako sabay talukbong ng kamot. Molditang, pasalamat ka may sakit ka. Narinig kong lumabas na siya at sinarado ang pinto. Kinagat ko ang labi. Medyo na-guilty ako dahil minolditahan ko si Kulas. Pero agad ko din yung winaksi sa isip ko, hindi ako dapat mag-guilty. Kasalanan naman talaga nila kung bakit ako nagkasakit. Lalo na yung amo nilang kapra. Makatulog na nga lang. Binaba ko hanggang dibdib ang kumot at niyakap ito. Mainit sa katawan ng kumot at mabango pa. Amoy pabango ng isang lalaki. Saka ko naalala ang sinabi ni Kulas na kumot ito ni Paco pati na ang malambot na unan na gamit ko. Siya rin daw ang nagpainom ng gamot sa akin kanina dahil hindi ako makabangon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko na hindi ko maintindihan. Kasabay noon ay pumasok sa isip ko ang mukha ni Paco. Ang mga mata niyang kulay kape na kung tumingin ay parang kayang basahin ang nasa isip ko. Ipinilig-pilig ko ang ulo at winaksi ang mukha niya sa isip ko. Masama pa rin siya dahil pinakidnap niya ako sa mga tauhan niya. Magbabago lang ang pagtingin ko sa kanya kapag pinakawalan na niya ako. Tumagilid akong muli ng higa at pinaikit na ang mata. Kahit alam kong kumot ni Paco ang gamit ko ay hindi ko yun inalis sa katawan ko. Masarap kasi sa pakiramdam ang init na hatid nun. Kinaumagahan paggising ko ay magaan na ang pakiramdam ko. At aaminin ko medyo napasarap ang tulog ko. Yun nga lang malungkot pa rin ako. Lalo pa at napanaginipan ko pa kagabi ang mga kapatid ko. Masaya daw kaming naliligo sa pool sa mansion. Mabigat akong napabuntong hininga kasabay ng pagtulo ng luha ko. Sana hindi na lang ako nagising. Sa panaginip ko ay masaya ako. Kapiling ko ang mga kapatid ko. Bumukas ang pinto kaya mabilis kong pinahid ang luha sa aking pisngi. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nagangat ako ng mukha nang marinig ang boses ni Paco. Nakatayo na siya sa harapan ko habang ang isang tauhan ay nilapag sa kutsan ang almusal ko. Lumunok ako ng laway. I'm not okay. Sagot ko at nagbawi ang tingin. Pero nakita ko sa peripheral vision ko na lumapit siya. Nahigit ko pa ang hininga nang hawakan niya ang gilid ng leeg ko at noo. Halos damobel din ang tibok ng puso ko. At hindi ko alam kung dahil pa ba yun sa takot o sa iba pa. May takot pa rin akong nararamdaman sa kanya. Pero parang nahahaluan na yun ng ibang pakiramdam na hindi ko nagugustuhan. Hindi ka na mainit. Pero para makasigurado lipot mo to sa kilikili mo. Inabot niya sa akin ang thermometer.
Pahablat ko naman yung kinuha sa kamay niya nang hindi tumitingin sa kanya. Inipit ko sa kilikili ang thermometer. Makalipas ang ilang sandali ay tumunog yun. Akmang kukunin ko yon sa aking kilikili pero inunahan niya ako. Wala ka ng lagnat. Mabuti naman. Nakasimangot at matalim ko siyang tiningnan. But I'm still not okay. I wanna go home. Mariing wika ko. Ngumisi naman siya. Magaling ka na nga. Matapang ka na eh. Kasalanan mo naman kung bakit ako nagkasakit. Mataray ko pang sabi sabay irap sa kanya. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na tarayan siya. Inalagaan naman kita, Pinahiram ko pa nga sa'yo ang kumot at unan ko. Ang sarap pa nga ng tulog mo kagabi. Nakangising turan pa rin niya. Bamantong hininga ako. Walang mangyayari kung tatarayan ko siya ng tatarayan. Baka map-icon lang siya akin at masaktan pa niya ako. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang kita ko sa kanya ay masamang tao ang impression ko sa kanya. Pero sa ginawa niya sa akin kagabi ay medyo nagbago ang impression ko sa kanya. Alam kong may kabutihan pa rin sa puso niya. I wanna go home, Paco. Please, pakawalan mo na ako. Alam kong hindi ka naman talaga masamang tao. Kayo ni Kulas. Dahil kung masama kayo ay sinaktan niyo na ako o kaya ay pinahirapan. Sabi ko sa mahinahong boses. Naging seryoso naman ang kanyang mukha at yumigting pa ang kanyang panga. Napalunok ako sa nakikitang kaseryosohan sa mukha ni Paco. Yumiigting din ang kanyang panga na para siyang nagagalit. Hindi ako masamang tao, Daisy. Patas akong lumalaban sa buhay. Pero ang buhay ang siyang hindi patas sa akin. Napapagod na akong tumakbo at magtago. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Dahil sa oras na ihinto ko sa pagtakbo ang mga paa ko ay katapusan na ng buhay ko. Magiging isang kwento na lang ako bilang masamang anak na pinatay ang sarili niyang ama. Napasinghap ako sa huling sinabi niya. Pinatay mo ang sarili mong ama. Panipi tuldok. May gumuhit na lungkot sa kanyang mga mata. Hindi. Pinagbintangan lang ako ng taong inaasahan kung kakampi ko sana. Hindi ko kayang patayin ang sarili kong alam kahit minsan ay hindi kami nagkakasundo. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Hindi ko alam kung nagsasabi siya sa akin ng totoo o hindi dahil hindi ko naman siya kilala ng lubusan. Alam kong hindi ka naniniwala pero wala akong pakialam. Sanay na ako na hindi pinaniniwalaan. Ang mga otoridad nga ay hindi naniniwala sa akin, ikaw pa kaya. Nakangising sabi niya. Paano akong maniniwala sa'yo hindi naman kita kilala? Tama ka nga naman. Sayang lang, sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkakilala. Tuldok panipik. Anas niya at muling naging seryoso ang mukha habang matiim na ang tingin sa akin. Bukod sa lungkot na nakikita ko sa kanyang mga mata ay may nakikita din akong kakaibang kislap. Huwag kang mag-alala. Pakakawalan din kita at makakauwi ka sa inyo ng walang galos. Pero hindi pa sa ngayon dahil kailangan pa kita para mapilit ko ang ama mo na sabihin niya kung saan niya tinago ang bag. Totoo ba yang sinasabi mo? May isang salita ako, Daisy. Tila may nabunot na tinik sa dibdib ko sa kanyang sinabi. Kung ganun ay wala naman talaga siyang balak na saktan ako. Pero paano kung wala na kay Papa ang bagay na kailangan mo? Ang sabi niyo ay tinatanggi ni Papa na nasa kanya pa ang bag na yun at sinasabi niyang nawala na. Imposible. 10 milyon ang laman ng bag na yun kasama ang USB na siyang kailangan ko. Ganid sa pera ang ama mo noon. Unang araw pa lang niya sa pagtatrabaho sa akin ay nag-advance na agad siya ng 30,000 at panangbisyo. Sugarol ang ama mo at adik. Nagbebenta din siya ng drugs. Ang tanging gusto lang niya noon ay pera. Medyo nasaktan ako sa mga sinabi niya tungkol kay Papa Adan. Pero totoo naman ang lahat ng yun kaya nga ito nakulong. O baka naman pinatago ng ama mo ang pera sa nanay mo at ginamit yun kaya maiwan na ang buhay ng mga kapatid mo ngayon. May sarili na silang bahay at may malaki pang tindahan. Nakangising dagdag pa niya. Imposible yang sinasabi mo. 8 taon nanirahan si Mama at ang mga kapatid ko sa mansion. 10 taon nagtrabaho si Mama sa company ng daddy ko hanggang sa makaipon. Ang bahay na tinutukoy mo ay rent-to-own lang yun. Hindi pa yun sa kanila. Ang tindahan naman ay ipon ni Mama ang panangpuhunan doon at hindi galing sa kung kaninong pera. Walang inambag ni Singkong dulang si Papa Adan. Paliwanag ko habang diretso ang tingin ko sa kanyang mga mata para malaman niyang nagsasabi ako ng totoo.
Naiinis ako na dinidiscredit niya ang ilang taon na pagsusumikap ni Mama. Mariin namang naglapat ang labi niya. Hindi maaaring wala na sa ama mo ang bag na yon, Daisy. Siya lang ang may hawak nun at wala nang iba. Kung hindi niya yon maibabalik sa akin, hindi rin kita pakakawalan. Habang buhay ka nang nakapako sa akin. Aniya at tumalikod na. Napabutong hininga na lang ako ng Maiwan muli na mag-isa dito sa kwarto. Ang tanging pag-asa ko lang pala na makauwi ay si Papa Adan. Sana naman ay ibigay na niya ang hinihingi nito kung talagang may pakialam pa siya sa akin bilang anak niya. Pero ang kwento ni Mama ay nagbago na raw si Papa Adan sa kulungan. Nag-iba na rin daw ang hitsura niya. Nananaba na rin at pumuti na. Lagi ring siyang nagpapakwento kay Mama tungkol sa aming magkakapatid. Mahal na mahal daw niya kami at miss na miss niya kami. Pues, patunayan niya na mahal niya ako. Inalis ko ang kumot sa katawan ko at hinarap ko na ang almusal ko. Sinangag yun na may pritong itlog at hotdog. Kinain ko na yun. May dahilan na akong kumain dahil makakauwi pa rin pala ako ng buhay sa amin. Panghahawakan ko ang sinabi ni Paco Fresco ang pakiramdam ko paglabas ko ng banyo dahil bagong ligo ako. Nakapag-toothbrush na rin ako. Yun nga lang ang damit na suot ko ay hawig sa bestidang sinusuot ni Mama na bulaklakan na lampas hangang tuhod. Mabuti na nga lang at hindi mababa ang neckline ng bestida. Mabuti rin at may kasamang bagong undies ang binili ng mga tauhan at shorts na rin. Yun nga lang medyo maluwag ang bra pero pwede nang pagtiyagaan kesa wala akong suot na bra. Nagsuot na rin ako ng shorts sa ilalim. Ang uniform ko naman na hinubad ay nilagay ko sa isang plastic. Lumapit ako sa electric fan at binuksan yun. Tumapat ako doon para magpatuyo ng buhok. Walang sukle kaya mga daliri ko na lang ang pinangsuklay ko sa buhok. Napalingon ako nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Kulas na may dalang tasa na may kutsara. Ngumisi siya nang makita ako. Ayos bagay sa'yo yung damit na binili ko. Ikaw ang bumili nito. Taas ang kilay na tanong ko. Nagustuhan mo ba? Pangnanay naman ka, nakangusong sabi ko. Tumawa naman siya na tila ng asar pa. Ganyang damit ang sabi ni boss Yung mahaba daw, lampas ng tuhod. Nakangising sabi niya. Lalo akong napanguso. At ang boss pa pala niya ang nag-decide na ganitong damit ang isuot ko. Ice cream. Inabot sa akin ni Kulas ang tasa na hawak niya. Kinuha ko naman yun at nakita kong fruit salad ang flavor ng ice cream na siyang paborito ko. Himala, may pa-ice cream ka pa. Sambit ko. Ngumisi siya. Birthday kasi ni boss. Tumaas ang kilay ko. Talaga birthday niya. Tapos ice cream lang. Mamaya pa ang pagkain. Pa-pick up in pa sa restaurant. Nauna lang itong ice cream dahil baka matuno na. Okay. Tuldok panipit. Samubo ako ng ice cream. Ilang tao na pala si Paco. 34. 34. Ang tanda na pala niya. Bulalas ko. Grabe ka naman sa matanda. Bata pa ang 34. Magkakasing edad lang kami ni boss at Obet. Ibig sabihin 34 ka rin. Hindi halata, ha? Muli siyang ngumisi. Bakit? Mukha lang akong nasa 20, no? Nanlaki ang butas ng ilong ko. Hindi. Mukha kang nasa 50 na. Nawala ang ngisi niya at sumimangot siya. Kahit kailan, pasmado yang bibig mo Akin na nga ang ice cream. Akmang babawiin niya ang ice cream pero agad ko yung nilayo sa kanya. Hindi naman sayo ta, Kay Paco to, sabi ko. Bumalik ang ngisi niya. Simula nung magkasakit ka at gumaling parang nawala na yung takot mo sa amin, Lalo na kay boss. Nagiging matapang ka palalo. Nilunok ko muna ang natunaw na ice cream sa bibig. Bakit? Dapat ko ba kayong katakutin? Oo, dahil masamang tao kami. Nakangising tugon niya. Pero ang sabi ni Paco ay hindi siya masamang tao. Ibig sabihin ay hindi rin kayo masamang tao. Natigilan siya. Sinabi niya yun. Oo, sinabi din niya na makakauwi ako sa amin nang walang galos basta mabawi lang niya kay Papa ang bagay na kailangan niya. Wala siyang balak na saktan ako. Sok. Sinabi na pala niya sa'yo, Kaya magdasal ka na sana ay ituro na ng tatay mo kung saan niya tinago yung bag para makauwi ka na sa inyo. Ang sabi ni Paco ay ang Osby talaga ang kailangan niya. Yun na nga. Ano ba ang laman ng Osby na yun? Curious na tanong ko.
Saglit siyang hindi nagsalita at nakatingin lang sa akin na parang nag-aalinlangan siya na sagutin ang tanong ko. Ngunit ilang sandali lang ay kumamaw siya sa ulo. Sige na nga, sasabihin ko na sayo. Ang laman ng Osby ay ang Stevie footage sa library office ng mansion nila boss kung saan natagpuan na wala ng buhay ang papa niya. Laman ng Osby na yun ang malaking ebidensya na magpapatunay na hindi si boss ang pumatay sa papa niya. Gets mo na, napaawang ang labi ko sa sinabi niya at napatango. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kaya importante kay boss na makuha na ang Osby na yun para malinis na ang pangalan niya at hindi na siya maging wanted sa batas. Mabait si Boss Paco. Naging masama lang siya sa mga mata ng tao dahil sa maling bintang. Dagdag pa ni Kulas na bumakas ang lungkot sa mukha bago siya lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong nag-iisip. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa kay Paco. Na-misjudge siya dahil sa maling bintang. Kinatok ko ang pinto at tinawag si Kulas sa labas. Kulas, Kulas. Pero wala pa ring nagbubukas ng pinto. Nilapat ko ang tenga sa pinto. Wala akong naririnig na ingay sa labas. Baka wala sa labas ng pinto si Kulas. Baka nasa ibaba siya. Napabuntong hininga ako at nagpalingalinga sa loob ng kwarto. Simula nang sabihin sa akin ni Paco na pakakawalan din niya ako at makakauwi sa amin ng walang galos ay nabawasan ng kaunti ang takot sa dibdib ko. Yun nga lang ay nadagdagan ng pagkainip. May mahigit 1 linggo na akong nakakulong sa kwartong ito. Paikot-ikot lang ako dito sa 4 na sulok at tanging kutson, electric fan at lumang cabinet lang ang nakikita ko. Inip na ako dito sa loob ng kwarto. Tutal sabi nila malabong makatakas ako sa lugar na ito dahil teritoryo ito ni Paco edi pwede nila akong hayaan na lumabas sa kwarto na ito. Hindi naman ako tatakas maliban na lang kung may pagkakataon. Muli kong kinatok ang pinto. Kulas, Kulas. Tawag ko ulit kay Kulas. Ilang sandali pa ay gumalaw ang doorknob at bumukas ang pinto. Bakit ba kumakatok ka na naman, ganda? Tumigil ka na nga sa kakakalampag ng pinto, katok ka naman ng katok. Tila naiinis na wika ni Kulas na kumakamot pa sa ulo. Napanguso naman ako at napakamot na rin sa leeg. Nasaan si Paco? Tumaas kilay niya. At bakit mo siya hinahanap? Gusto ko sana siyang kausapin. Busy siya. Busy saan? Curious na tanong ko. Bakit mo tinatanong? Maangas ng tanong ni Kulas. Wala lang. Masama bang magtanong? Mataray ko ring tanong sa kanya. Tinuro niya ako na parang napipikon na siya sa akin sabay kamot sa ulo. Ano ba kasi ang kailangan mo kay boss? Sasabihin ko. Baka pwedeng lumabas ng kwarto. Tumaas muli ang kilay niya. At bakit? Naiinip na ako dito, palakad-lakad lang ako dito sa loob. Malapit ko nang ang kausapin ang sarili ko, nako, di pwede yang gusto mo, ganda. Bihag ka nga Saan ka naman nakakita ng bihag na pag-alagala sa labas ng kwarto? Baka makatakas ka pa, di bantayan niyo ko para di ako makatakas. Sabi mo marami kayong bantay. Abat, dadagdagan mo pa kami ng trabaho. Sige na naman, nakakainip na kaya dito sa loob. Tapos nakakandado pa ang mga bintana. Ganon talaga para di makatakas ang bihag. Katwiran niya pa. Sige na, Kulas, sabihin mo na kay Paco gusto kong lumabas. Promise, hindi ako tatakas. Pangungulit ko sa kanya. Pumalatak siya. Oo na, sasabihin ko na sa kanya. Pero hindi ako nangangako na papayag siya, ha? Sana pumayag siya. Ngumisi siya. Sok. Malabo yun. O sige na, lalabas na ako. Sabihin mo, ha? Bilasan mo. Pahabol ko pang sabi ng makalabas na si Kulas ng kwarto. Muli akong napabuntong hininga. Sana nga talaga ay pumayag si Paco. At kapag pwede na akong lumabas ay pag-aaralan ko kung paan ako makakatakas. Pwede ring kunin ko muna ang loob nila. Lalo na ang loob ni Paco. Napakagatlabi ako sa naisip. Kung ano-ano na ang planong pumapasok sa isip ko. Bahala na. Importante makalabas ako. Huwag kayong mag-alala, Congressman. Mga dekalidad ang mga armas na hawak ko. Yun nga lang ay medyo nagtaas ako ng presyo sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi palyado ang mga ito. Nakangising kausap ko sa kliyente kong congressman na nasa kabilang linya. Gusto niyang bumili ng mga armas sa akin. Walang problema, congressman. Pag-isipan niyong mabuti. At kapag nakapagdesisyon na kayo ay tawagan niyo ako ulit.
Matapos ang pakikipag-usap ko sa congressman ay binaba ko na ang cellphone at tinawagan ko naman ang isa ko pang kliyente na isang gobernador sa parteng Visayas. Sisingilan ko lang siya sa kulang pa niyang bayad sa akin. Sapat na ang panahon na binigay ko sa kanya para bayaran niya ako. At kapag pinaikot-ikot pa niya ako ay mae-eskandalo siya. Halos puro mga politiko ang kliyente ko. Normal lang naman na bumili sila ng mga armas para proteksyon sa kanilang sarili mula sa mga kalaban. At kung saan pa nila ginagamit yun ay wala na akong pakialam. Importante ay kumita ako para mabuhay kami ng mga tauhan ko. Bukod sa mga politiko ay may mga kliyente din akong mayayaman na negosyante. Sila ang hindi barat at hindi installment magbayad, hindi kagaya ng ibang politiko. Naging maayos naman ang ilang minutong pag-uusap namin ng gobernador. Babayaran na niya ang kulang na halaga sa mga armas na kinuha niya sa akin. Nagangat ako ng tingin nang bumukas ang pinto. Pumasok si Kulas at lumapit sa akin. "Boss, nangungulit si Ganda." Kumunot ang noo ko. Ano na naman ang dumb end niya? Gusto niyang lumabas ng kwarto. Naiinip na daw sa loob. Nag-promise pa na hindi daw siya tatakas. Ngumisi ako. Anong akala niya sa atin? Utu-utu. Yun na nga boss, Sinabi ko na sa kanya na hindi ka papayag. Nakangising turan ni Kulas. "Sige, hayaan mo siyang lumabas." "Boss, anong sabi mo?" Tanong ni Kulas na parang nabingi. Ang sabi ko, hayaan mo siyang lumabas. Ulit ko, sigurado ka, boss? Oo nga, bakit pa ulit-ulit ka? Boss, baka tumakas siya. Bantayan mo. At kapag nakatakas siya ikaw ang malalagot sa akin. Boss naman, angal niya. Bigyan mo lang siya ng 1 oras na makalabas. Tapos ibalik mo ulit sa kwarto niya. Kumamo siya sa ulo. Yes boss. Lumabas na siya at sinarado ang pinto. Pinagbigyan ko na si Daisy dahil alam ko kung gaano na siya kainip sa loob ng kwarto. Medyo nakakaawa rin naman. Bumantong hininga ko at nanging gising na pailing. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo akong lumalambot sa babaeng yun. May ginigising siyang damdamin sa akin na hindi ko pa nararamdaman sa kahit na sinong babae. Pero hanggat maaga pa ay ayoko na yung palawakin pa dahil wala rin yung patutunguhan. Sa oras na makuha ko na ang kailangan ko ay ibabalik ko na siya sa pamilya niya. Talaga, pumayag siya. Namimalag ang matang tanong ko kay Kulas. Wala pang 30 minutes nang umalis siya at pagbalik ay may dala ng magandang balita. Oo nga, hindi ko na napigil ang mapangiti sa tuwa. Sabi ko sa iyo papayag siya. Wala kang sinabi. Pero ang sabi ko ay sana pumayag siya. At pumayag nga siya. Tabi na dyan, lalabas na ako. Namiss ko na ang sikat ng araw at namiss ko ring makita ang langit. Excited na sabi ko at akmang lalabas na sa pinto pero pinigilan niya ako. Sandali, bakit? Pumayag si boss na lumabas ka pero may kondisyon. Kumunot ang noo ko. Anong kondisyon? 1 oras ka lang pwede sa labas. Ano? Bakit 1 oras lang? Angal ko. Okay na sana Pero bakit 1 oras lang? Yun ang sabi ni boss. Ang bilis naman ng 1 oras. Himutok ko pa. Kung ayaw mo di huwag. Buti nga pumayag si boss sa gusto mo Sumimangot ako. Kahit labag sa loob ko na 1 oras lang ako pwedeng lumabas ay papayag na ako. Pwede na yun. Sige na nga. Okay na ako sa 1 oras. Ngumisi siya. Payag ka din naman pala Rereklamo ka pa. Halika ka na. Nauna nang lumabas si Kulas sa kwarto. Sumunod naman ako. Paglabas ko ay nilaybot ko ang tingin. Ako ang magbabantay sa'yo. Kaya umayos ka, ha? Oo. Behave lang ako. Sabi ko habang nakasunod sa kanya. Bumaba kami ng hagdan at nakita namin ang ilang tauhan na naroon sa ibaba at napatingin sa amin. O bakit nasa labas yang bihag? Maangas na tanong ng isang tauhan na nagbantay sa akin noon. Yung magaspang ang ugali, mas magaspang pa sa mukha ni Kulas. Sa lugar na ito ay hindi nila yun makita. Hindi tuloy nila malaman kung nagsasabi ba ng totoo si Adan. Maaaring nagsasabi ito ng totoo at iniwan nga talaga nito ang bag doon. Pero may iba nang kumuha. Yun ang malaking problema nila. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang 2 tauhan sa kubol at lumapit sa kanya. Walang bitbit ang mga ito. Ibig sabihin ay walang nakita. Bigo na naman sila. Wala talaga, Obet. Halos puro basura lang ang nandon. Saad ni Renato.
Napabuntong hininga si Obet. Sige na, pumasok na kayo. Bago pa may makakita sa atin dito. Agad nang pumasok sa loob ng sasakyan ang dalawang tauhan. Sinenyasan naman ni Obet ang driver na pasibaden na ang sasakyan. Mula rin sa hindi kalayuan ay 4 na pares na mga mata ang nakamasid sa grupo ni Obet. Nagtinginan ang dalawang lalaki sa loob ng sasakyan at sabay nang umisi. Dinampot ng isa ang cellphone sa dashboard at nagdial. Boss, kumpirmado. Bumalik ang mga tauhan ni Paco sa kubol. Ngumisi ang matandang nasa kabilang linya. Sinasabi na nga ba at babalik sila dyan. Sige, sundan nyo kung saan sila nagkukuta ngayon. Kailangan na mauna tayo sa mga pulis na mahanap sila. Sige boss, kami na ang bahala. Binaba na ng lalaki ang cellphone at pinatay na. Nginisihan niya ang kasama at tinanguan. Binuhay naman nito ang makina at manonyebra na. Sinundan nila ang sasakyan na lulan ng grupo ni Obet. Napatingin ako sa pinto nang bumukas ito. Napahinto ako sa pagsubo nang makita si Paco. Titig na titig ako sa mukha niya. Bagong trim ang bigot at balbas niya dahil manipis na yun. Medyo bum ata siyang tingnan at parang naging gwapo sa paningin ko. Well, gwapo naman talaga siya. Gwapong kidnapper. Kamusta ka narito? Napatigil ako sa pagtitig sa mukha niya at nagbawi ng tingin kasabay ng pag-iinit ng aking pisngi. Heto, buhay pa naman. Sarkastikong sagot ko sabay subo ng kotsarang may pagkain. Ngumisi naman siya. Alam kong naiinip ka narito. Pero pinapayagan na kitang lumabas 1 beses sa isang araw. Pero 1 oras lang. Ano kaya yun? Wala akong pinagkaiba sa mga bilanggo sa rectangle. Nakasimangot na sabi ko. Fine. Gagawin ko ng 2 oras. Sagad na yun. Tumingin ako sa kanya. Sige na, okay na yun. Tinuon ko na ang pansin ko sa pagkain. Pero nakaramdam ako ng pagkailang dahil nakatingin siya sa akin. Bukas magpapalagay na ako ng mesa at upuan dito para hindi ka na mahirapan kumain. Ikaw ang bahala. Sabi ko na hindi tumitingin sa kanya. I'm sorry, Daisy. Natigilan ako nang marinig ang sinabi niya. I'm sorry kung nadadamay ka. Wala lang akong choice. Gipit na ako. Pinapangako ko sa'yo, ibabalik kita sa inyo kapag nakuha ko na ang kailangan ko. Panghawakan mo tong sinabi ko. Tumingin ako sa kanya. Sumalubong sa akin ang matiim niyang mata. Seryoso ang kanyang mukha pero malambot ang bukas nun. Ramdam ko ring sincere siya sa kanyang sinasabi. Binaba ko ang plato sa kutsan at tumayo. Miss na miss ko na ang mga magulang at mga kapatid ko. Alam kong labis na silang nag-aalala sa akin. Lalo na ang mama at mommy ko. Pati na rin ang daddy ko. Alam ko, patuloy pa rin ang paghahanap sa'yo ng mga pulis. Pero gaya ng sabi ko, mahihirapan silang tuntunin ang lugar na ito. Lalo na sa susunod na araw ay aalis tayo dito. Lilipat tayo ng lugar. Bakit tayo lilipat? Curious na tanong ko. Medyo nabahala ako. Baka sa malayo kami lilipat. Lalong mahihirapan ang mga pulis na mahanap ako. Para makasiguro na hindi tayo matutunton. Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo. Lalabas na ako. Tumalikod na siya at akmang lalabas na. Sandali pa ako. Lumingon siya sa akin at tumaas ang sulok ng labi. Sa tuwing lalabas ako ay lagi kang may pahabol na tawag sa akin. Lumapit ako sa kanya. May kailangan ako sa'yo. Tumaas ang kilay niya. Ano yun? Napalunok ako. Hindi ako sigurado kung mapagbibigyan niya ako sa gusto ko. Pero gusto kong magbaka sakali. Pwede bang makitawag? Ngumisi na siya ng tuluyan. Hindi kita mapagbibigyan dyan sa gusto mo, Daisy. Please, gusto ko lang makausap ang mama ko kahit 1 minuto lang. Gusto ko lang malaman nila na nasa maayos lang akong kalagayan para hindi na sila masyadong mag-alala. Please, humawak pa ako sa braso niya. Tumingin naman siya sa kamay ko at sa mukha ko. Please Paco, antong hininga siya. Sige, bibigyan kita ng 1 minuto. Hindi ko na napigil ang mapangiti sa sinabi niya. Talaga. Excited pang turan ko. Ngumisi naman siya habang titig sa mukha ko. 1 minuto lang. 0. Dinukot niya ang cellphone at binuksan yun. Sinabi ko naman sa kanya ang number ng mama ko. Kabisado ko ang number ni mama, mommy at daddy. Pero mas pinili kong si mama ang tawagan dahil siya ang huli kong nakasama sa kanilang 3. Alam kong labis siyang nag-aalala at baka sinisisi rin niya ang sarili sa pagdukot sa akin.
Nakatingin ako kay Paco habang nasa tenga niya ang cellphone. Nakatingin din siya sa akin. Mabilis naman ang tibok ng puso ko sa excitement pati na rin sa paraan kung paano niya ako titigan. Heto, inabot niya sa akin ang cellphone. Kinuha ko naman yun at nilapat sa tenga ko. Hello, sino ito? Nang inag ang labi ko at napasibi ako nang marinig ang boses ni Mama. Tuluyan na ring tumulo ang luha ko. Masambit ko sa nanginginig na boses. Naging tahimik ang kabilang linya pero alam kong naroon pa rin si Mama. Di Daisy anak, ay ikaw ba yan? Mama hindi ko na napigil ang humikbi. Daisy anak, si Daisy, Niva Sir Marcus, si Daisy Diyos ko anak. Lalo akong napahikbi nang marinig din ang boses ni Mommy at Daddy sa kabilang linya. Narinig ko rin ang boses ni Lolo Damian at ng mga kapatid ko. Nag-iiyakan sila at tinatawag ang pangalan ko. Mukhang nasa mansion silang lahat. Tumatakbo ang oras mo, Daisy. Mahinang sambit ni Paco. Sumangot naman ako at napalunok. Mama, Mommy Daddy Lolo mga kapatid ko. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan ako. Hindi nila ako sinasaktan. Daisy anak nasaan ka ba? Si Mommy na umiiyak sa kabilang linya. Princess, sabihin mo kay Daddy kung nasaan ka. Pupuntahan kita ngayon din. Hindi ko po alam, Dad. Pero huwag po kayong mag-alala. Makakauwi din po ako sa inyo. Hintayin niyo po ako. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko na narinig ang sinabi nila nang kunin na ni Paco ang cellphone sa kamay ko. Agad niya yung pinatay. Tapos na ang 1 minuto mo.